Isang tanong lang mga ka-hecklers, kung ikaw si Coach Tim Cone, pipiliin mo ba si Renzo Bando o hindi? Sa totoo lang, hindi lang ito usapang galing, usapang fit, depensa at sakripisyo ito. Si Abando, kilala sa hustle, athleticism at tapang sa international stage. Pero ang tanong, sakto ba siya sa sistema ni Coach Tim? Sa video na ito, himayin natin yan. Walang bias, walang hype, facts lang. At sa dulo, ikaw na ang magdidesisyon. Tara, simulan na natin. Ito ang malinaw at basketball-friendly na paliwanag. Walang hype, walang marites. Ito ang kritikal na punto. Laban sa Australia at New Zealand, hindi na sapat ang spacing at low-error basketball. Kailangan mo ng physical disruption, hindi lang execution. Dito nagiging timely, hindi theoretical ang alagaan ni Renzo Bando. Hindi kapalit si Abando sa sistema ni Cone. Isa siyang pressure valve sa loob nito. Isipin mo siya bilang fire extinguisher kapag sandaling nasusunog ang bahay. Dito nagtatagpo ang coaching at realidad. Ang Filipino sixth man, ang mga Gilas fans, ay tunay na strategic factor. Laban sa elite teams, hindi inasahan ng Pilipino ang dominasyon. Tumitindig sila sa defiance. Si Abando, nagpapasigla ng crowd, nagpapataas ng energy ng bench, nag-i-inject ng paniniwala tuwing may run ng kalaban. Ang belief na yan ang nagpapanatili sa laban. Hindi kailangan ni Abando ng high usage at star minutes. Kailangan niya ng specific deployments, energy stints, defensive assignments. The truth, plain and simple, panahon na. Dahil tumutugma ang kahinaan ng Gilas sa lakas ni Abando, mas pinarurusahan ng Australia at New Zealand ang inactivity kaysa mistakes. Sapat na ang tibay ng sistema ni Cone para tumanggap ng energy disruptor. Hinihingi ito ng crowd, ng sandali, at ng matchup. Ang pagsama ni Abando ay hindi pagbabago ng identity. Ito ay pagkumpleto nito. Bottom line, hindi kailangan baguhin ni Abando kung sino siya. Kailangan lang niyang i-compress ang sarili niya. Sa sistema ni Cone, 6 to 15 minutes playing time, matchup specific, defensive first, emotion controlled, at sa role na yan, pasok na pasok si Renzo Bando. Hindi nandoon si Abando para talunin ng Australia or New Zealand sa talento. Nandoon siya para sumalo ng physical stress, igilan ang emotional collapse, to buy time para bumalik ang structure ng sistema ng Gilas. Kapag ginamit sa ganitong paraan, si Renzo Bando ay hindi sugal. Insurance siya. Ang big deal talaga para sa akin mga ka-hecklers, kung ang isang goal ay pinakamalaking impact sa fans para mas engage ang Gilas crowd sa FIBA qualifiers, ito ang diretsong sagot. Si Renzo Bando ang may pinakamalaking overall impact sa fans. Pangalawa, si Scottie Thompson, saka si Juan Gomez Diliano, depende sa lineup at role. Bakit siya ang pinaka-nakaka-boost ng Gilas fandom? Explosive player si Abando, chase on blocks, fast break dunks, hustle plays, siguradong sisigaw ang crowd. Two-way energy guy, kahit casual fans, ramdam ang laro niya. Bakit importante ang Gilas fans sa national team? Ang walang sawang suporta ng fans ang nagbibigay ng extra energy sa mga manlalaro ng Gilas. Kapag ramdam nila ang sigawan at paniniwala ng taong bayan, mas lumalaban sila, lalo na sa dikit at mahirap na laban. Mahalaga si Renzo Bando sa Gilas fandom dahil siya ang simbolo ng puso, sakripisyo at laban hanggang dulo, mga alagang hinahanap at pinagmamalaki ng Filipino basketball fans. Sa susunod na episode, mga ka-hecklers,